Mahigit 30 Chinese POGO worker mula po sa ni-raid na hub sa Bamban, Tarlac at Pasay ang ipade-deport sa kanilang bansa ngayong araw. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Nandito na nga sa NAIA Terminal 1 ang 33 nahuling POGO workers na nakatakdang i-deport ngayong umaga pabalik ng China para yan sa iba't ibang immigration violations. Madaling araw kanina nang simulan yung pre-deportation profiling ng PAOK sa deportees. Lahat sila kinuhaan ng mga litrato at ginamitan ng cable ties bilang posas. Ang mga ito, mga kawani ng sinalakay na smart web technology sa Pasay noong isang taon at ng Junior 1 technology sa Bamban, Tarlac na ni-raid noong Marso. Pinapadeport sila bilang undesirable aliens dahil sa kawalan ng mga kaukulang work permit at visa. Kabilang doon sa mga ide-deport ngayong umaga ang mag-asawang Chinese at kanilang 2 linggong gulang pa lang na sanggol na dito na pinanganak sa bansa. Ayon sa PAOK, base sa saligang batas, kahit dito na sa Pilipinas pinanganak, Chinese pa rin ang bata dahil Chinese ang mga magulang niya. Kasunod ng inanunsyong total ban naman sa mga POGO, nakikiusap ang PAOK na kusa na lang sanang bumalik sa kanilang mga bansa ang mga foreign nationals kaysa naman mahuli at ma-deport pa. Narito ang bahagi ng panayam sa mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Technically kasi lahat ng mga yan will be treated as criminal suspects in China. So they will all be charged criminally. Lahat po ito blacklisted. Ang nangyayari kasi, mas maraming nagiging biktima na sa bansa nila like sa China. Maraming biktima and yung coordination na ginagawa natin with the Chinese authorities, nakikita natin yung mga biktima sa kanila sa China and then yung scamming hub o yung mga scammers dito nang gagaling sa atin. Habang tinatry yung kaso nila for scamming nakakulong sila. Actually yung 1,800 na naipa-deport natin till now nakakulong pa yung mga yon. Connie, alas 11 nga ng umaga yung flight ng mga deportees pabalik ng China. Pagdating doon, agad silang isa sa ilalim sa investigasyon ng mga otoridad para sa illegal gambling at koneksyon sa iba't ibang scamming activities. Yan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 1. Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Critical po ang isang lalaki sa Maynila matapos saksakin ng payong ng kanya pong kapitbahay dahil sa alitang nag-ugat daw sa pandudura. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Agaw buhay ang lalaking ito matapos saksakin ng sirang payong sa Parola Compound sa Maynila nitong Martes ng madaling araw. Ang sospek sa krimen, katrabaho daw at kapitbahay pa ng biktima. Gamit yung tubo ng payong, 3 beses itong sinaksak at dinala nga ito sa Sagada sa hospital para mabigyan ng lunas. Ang ugat ng pananaksak dahil daw sa dura. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-inuman ng biktima nang makita ang sospek. Pinagbintangan daw ng biktima ang sospek na dinuraan niya ang tsinelas ng biktima. Hanggang sa duraan na rin daw ng biktima ang sospek. Nagkaroon sila ng physical confrontation ay dimura naman itong biktima na tinignan naman itong ating suspect at nauwi ito sa pananaksak. Agad na tumakas ang sospek. Hindi na nahagip ang aktwal na pananaksak pero makikita sa CCTV ang pagdaan ng biktima habang nakahawak sa kanyang dibdib. Mabilis namang nahuli ng Delpan Police Station ang sospek na itinanggi ang krimen. Hindi ko po siya sinaksak, sir. Madilim po kasi yun, sir, sa kita namin. Base sa salaysay ng isang testigo, nakakuha ng sirang payong sa basurahan ng sospek na kanyang itinarak sa dibdib ng biktima. Hindi na na-recover ang payong na itinapon daw ng sospek sa ilog. Napagalaman din sa investigasyon na dati na rin palang may alitan ng dalawa. Na itong suspect ay pinabarangay nitong ating biktima dahil madalas dumura din sa harapan ng bahay nitong biktima. Wala pang pahayag ang biktima tungkol sa ginawa niya umanong pagdura. Nananatili siya ngayon sa ospital. Ang suspect naman na-inquest na at naharap sa reklamong frustrated murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng mga reklamong drug smuggling at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte.
Inireklamo rin ni Trillanes sa Department of Justice si Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, dating Customs Commissioner Nicanor Faldon at 7 iba pa. Kaugnay po ito sa isang raid sa Valenzuela noong May 2017 kung kailan nabisto ang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu. Para kay Congressman Duterte, welcome development ang pagsasampa ng reklamo ni Trillanes para masagot niya ang mga akusasyon sa tamang lugar. Tiwala si Congressman Duterte na malilinis ang kanyang pangalan sa ilalim ng judicial process. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng iba pang inireklamo. Tumagilid sa ilog ang isang maliit na dump truck sa Senator Ninoy Aquino Sultan, Kudarat. Halos malubog at lamunin na yan ng rumaragasang tubig. May karga pa man din iyang buhangin na gagamitin sana sa isang simbahan. Nakaligtas naman ang 3 sakay ng truck bago ito tuluyang natumba. Kwento ng isang barangay official, na-stuck ang tumatawid na truck matapos bumangga sa isang malaking bato. Dinalian noon ng mga residente ang truck habang hinihintay ang mga rescuer. Umulan daw sa kalapit na bundok kaya tumaas ang tubig sa ilog. 2 o 3 bagyo po ang posibleng pumasok o mamuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto. Ayon sa Pag-asa, may posibilidad na maglandfall ang potensyal na bagyo sa Northern Luzon. Maaari itong dumaan sa mga isla ng Batanes o kaya'y lumihis at tumbukin ang Japan. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon. Ridge ng high-pressure area ang umiiral sa Northern Luzon. Ang ibig pong sabihin niyan, maayos na panahon ang aasahan ngayong Huwebes. Sa kabila po niyan, posible pa rin naman ang mga local thunderstorm lalo na sa bandang hapon o gabi, kaya maging alerto pa rin po tayo mga kapuso. Halos buong bansa kasama na ang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa mga nagluluto po gamit ng liquefied petroleum gas o LPG, dagdagan ang budget dahil taas presyo po ang bungad niyan ngayong unang araw pa naman ng Agosto. Ayon po sa Petron, 30 centavos kada kilo ang kanilang dagdag singil. Katumbas po yan ng 3 pesos and 30 centavos na price hike sa kada 11 kilogram na tangke. Ang taas presyo ay dahil po sa pagtaas ng international contract price ng LPG ngayong buwan. Ang Solay naman, 27 centavos kada kilo ang dagdag sa LPG. Sa kada 11 kilogram nilang tangke, nasa 2 pesos and 97 centavos ang taas presyo. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. Paalala po ng Department of Energy, may price freeze sa mga lugar sa bansa na nasa state of calamity dahil sa nagdaang bagyo at masungit na panahon. Ibig sabihin, hindi pwedeng magpatupad ng taas presyo sa LPG tanks na 11 kilograms pababa at produktong kerosene. Epektibo ang price freeze ng 15 araw mula nang ideklara ang state of calamity. Walang nakitang bakas ng langis sa mga isda sa Bataan. Batay po yan sa sensory analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa kabila po niyan, humina raw ang bentahan doon dahil sa takot ng mga mamimili. Ayon po sa mga nagbebenta ng isda yan. Kahit pa raw mga ibinibenta nila ay mga huli mula sa malayong parte ng Manila Bay. Kasunod po ito ng pagtagas ng langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa bayan ng Limay. Sa datos ng Bataan, PDRRMO, tinatayang aabot po sa 17,000 mangingisda ang naapektuhan ng kanilang kabuhayan. Sa kasalukuyan, may nakikita pang kaunting oil sheen sa pinaglubugan ng barko kung titignan mula sa ere. Pero ayon po sa Sea Surface Survey ng Philippine Coast Guard, wala na silang nakikitang bakas ng langis. Hindi pa nasisimulan ang paghigop sa mahigit 1 milyong litro ng industrial fuel dahil pahirapan daw ang pagselyo sa mga valve ng barko. Nakatakda namang tumulong ang Amerika ayon sa PCG. Dead on the spot ang isang mag-live-in partner matapos na pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Sa Mangaldan, Pangasinan naman, patay ang isang rider matapos na bumangga sa paso. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Nakahandusay, may sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Sa inisyal na report, bumangga ang rider sa isang paso doon.
Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay, sabi ng ama ng biktima. Hindi nagpaalam sa kanya kung saan pupunta ang anak bago ang insidente. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur, tumaob ang isang delivery van sa National Highway. Sa investigasyon ng PNP, bigla raw nag-U-turn sa highway ang van. Tiyempo namang paparating ang isang bus kaya nagsalpukan ng dalawang sasakyan. Nakumpirma ng mga pulis mula sa ospital na nakainom ang driver ng van na nagtamo ng spinal injury. Walang nasaktan sa mga sakay ng bus. Hindi pa rin nakakapag-usap ang magkabilang panig. Sa liblib at masukal na bulubunduking bahagi ng Sitio Capos, Barangay San Rafael, Santo Tomas City, Batangas, natagpo ang wala ng buhay ang mag-live-in partner na caretaker sa isang manukan sa lugar. Matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga biktima na posible umanong dahilan ng kanilang pagkasawif. Ayon sa salaysay ng saksi sa pulisya, nakita niyang pinalo ng sospek ang lalaking biktima sa ulo gamit ang isang tubong bakal. Sa kasamaang palad, pinag-initan na rin ng sospek ang babaeng biktima at nasawi rin. Kita sa crime scene ang mga nakakalat na gamit ng mga biktima na itinapon umano ng sospek. Sa investigasyon ng pulisya, alitan na may kinalaman sa trabaho ang motibo sa pagpatay. Ito ay nagkakaingitan tungkol sa kanilang trabaho doon sa poultry. Tapos nung gabing mangyari yung insidente, itong biktimang lalaki ay bigla na lamang pinalo sa ulo ng tubo ng suspect. Sa follow-up operation, nahuli ng mga barangay tanod at mga miyembro ng Santo Tomas Police ang suspect na positibong kinilala ng saksi. Sinampahan na siya ng 2 counts of murder. Wala pang pahayag ang suspect. Sa Quezon, hindi na nakauwi sa tinutuluyan nilang bahay ang isang lalaki at kanyang kinakasama. Ayon sa pulisya, binaril ng hindi pa naikilalang salarin ang dalawang biktima. 10 metro na lang bago sila makarating sa kanilang bahay sa Barangay Bignay 1. Sakay umano ng 4-wheeled vehicle ang nasa likod ng pamamaril. Tinutugis na ang mga tumakas na sospek. Iniimbestigahan na rin ang motibo sa krimen. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Masbate City, nauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng search warrant ng pulisya sa barangay Kinamaligan. Ayon sa report ng PNP, unang nagpaputok ng baril ang isa sa dalawang sospek dahilan para sila'y gumanti. Ang gunman tinamaan sa hita at agad siyang isinugod sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Kalaunay nahuli rin ang mismong target ng operasyon na sinubukang tumakas. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nakumpiska sa dalawang sospek ang iba't ibang kalibre ng baril, mga bala at hinihinalang shabu. Para kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi pinag-aralang mabuti ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapasok sa mga pogo sa Pilipinas. Ang nooy tagapagsalita ng dating Pangulo na si Harry Roque, iimbestigahan na rin dahil sa posibleng koneksyon niya sa mga pogo. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa pagharap ni Attorney Harry Roque sa pagdinig ng Kamara tungkol sa mga pogo, inusisa siya kaugnay sa bahay sa Benguet na ni-raid dahil sa posibleng koneksyon sa mga pogo kung saan dalawang dayuhan ang inaresto. Nauna nang sinabi ng PAOK na isa sa mga arestado wanted para sa malawakang fraud sa China at panloloko umano sa halos 200,000 tao. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. Ipapasapi na naman dahil sa pag-iisnab sa mga komite ng Kamara si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang sinasabing kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na sinamahan ni Roque sa PAGCOR para magtanong tungkol sa umano'y hindi nare-remit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement, plano rin ng Kamara na magsagawa ng inspeksyon sa mga Pogo. Inaasahang kasama rito ang ilang leader ng Kamara. Humarap din sa pagdinig si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sinabing sang-ayon siya sa Pogo ban na dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Order naman ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA na itinanggi namang may Pogo roon. I want to categorically state that there are no pogos
in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. May komento rin ang mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac, and without Pagcor being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Do you believe that Executive Order number 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Okay. Because all the powers was transferred to Pagcor. Yes po. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng apela ang kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. para bawiin ang extradition o pagpapabalik sa kanya sa bansa. Ayon po sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, umapila sila sa Timor-Leste Prosecutor General noong Biyernes, isang buwan matapos aprobahan ng korte roon ang extradition request ng Pilipinas. Dagdag ni Topacio, may inihain din silang iba pang apela. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Justice na humiling ng extradition. Una nilang sinabi na nitong Hulyo mapapabalik si Teves sa Pilipinas. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam pang iba noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang mga akusasyon. Mga Maret-pare, ako muna ang maghahatid ng latest ngayong Huwebes. Keeping it busy ang reyna at prinsesa ng Kapuso Primetime na parehong Leo celebrant. Libreng tiging ang hatid ni Barbie Forteza sa set ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. At bukod sa pa-birthday pasasalamat yan ni Barbie sa hardworking cast at production team ng Kapuso serye. Ang tanong, ano naman kaya ang naging wish ni Kapuso Primetime Princess sa kanyang 27th birthday? Kalabisan na kung hihiling pa ako dahil binigay na sa akin lahat ng mabubuting bagay, mabuting kalusugan sa akin at sa pamilya ko. Yan. Turning 40 naman in a few days si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. As always, thankful si Marian sa blessings na natatanggap. At kabilang ang Cinemalaya film na Balota. Double celebration nga raw ang ganap ng birthday niya at pelikula this month. Sobrang grateful talaga ako sa kung ano man nangyayari sa buhay ko at 40 Wala namang masama sa pagiging 40. Tapos may 2 anak pa ako. Samantala, qualified sa next round si Pinoy boxer Carlo Paalam sa 2024 Paris Olympics. Panalo siya sa kanyang laban sa men's 57 kg division laban sa Irish boxer via unanimous decision. Pasok siya sa quarterfinals at kung manalo siya sa quarterfinals, sigurado na ang bronze medal sa kanya. Bigo naman makakuha ng podium finish si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa all-around finals ng men's artistic gymnastics. Siya ang 12th place sa kompetisyon. Pero may pag-asa pang magkamedalya si Carlos sa pagsabak niya sa finals ng floor exercise sa Sabado. At vault finals sa Linggo rin. Samantala, nagwakas naman ang 2024 Olympic journey ni Filipino boxer Hergy Bacquiadan. Bigo siyang manalo laban sa China sa round of 16 ng women's 75 kg division. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon ang 3 lalaki na mga miyembro umano ng malaking carnapping group sa Antipolo, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Na-corner ng mga pulis ang 21 anyos na lalaki sa Purok Angela, Barangay de la Cruz, pasado alas 3 kahapon. Sinilbihan siya ng arrest warrant dahil sa pagnanakaw ng mga motorsiklo. Warrant of arrest dahil naman sa kasong murder ang bitbit ng mga operatiba laban sa lalaking ito. Mag-aalas 11 kahapon sa San Pedro Street, Barangay Dalig.
Nakuha rin umano sa kanya ang nasa 12 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 81,000 pesos. Dinakip din ng mga otoridad ang isa pang lalaki matapos silbihan ng arrest warrant dahil sa kasong theft sa Sitio Pulong Banal, Barangay San Jose nitong Martes. Yung similar na offense nila kung saan sila nagsama-sama is yung carnapping of motorcycle. No? Yung isang suspect natin ng carnapping, kinonfirm niya na yung mga nakakarnap niya mga motor ay binabagsak niya dito sa isang suspect natin which is wanted naman ng murder. No? So inamin niya na sa kanya na binabagsak. Sabi ng isang akusado na damay lang daw siya sa pagnanakaw ng motor nang magsimula siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman po talaga ako actually na carnapper talaga. Kumbaga po driver lang. Kaya po nakakuha po kami ng isang unit. Dadalhin po namin sa kanya. Pinapalitan niya po ng droga. Giit naman ang itinuturo niyang nagbibigay ng droga. Sinasangla lang po nila sa akin yun. Pero hindi droga daw? Hindi ko po eh. Pera po. Ang sabi niya, shabu daw. Hindi po. Itinanggi rin niya ang kasong murder laban sa kanya. Hindi ko naman po ginawa yun, ma'am. Ano lang po? Napagbintangan lang po ako eh. Sabi naman ng isa pang arestado, Ma'am, wala po akong ginalaman actually po ma'am sa mga pinaparatang ko sa akin ma'am. Wala po talaga ma'am. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang 3 sospek dahil sa iba't ibang kaso. Ang Antipolo yung sa buong region, kami yung pinakamataas na insidente ng carnapping of motorcycle. Itong grupo na ito ang primary contributor sa insidente ng mga yan. We have witnesses collaborating to the evidence na nakalap natin, yung mga CCTVs, na sila nga talaga yung mga suspect mo natin sa incident. Kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Antipolo City Police Station ang 3 akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heto na po ang mabibilis na balita. Halos 8 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na nasa loob ng 3 parcel na naharang sa Pasay ang nasabat ng Bureau of Customs. Isa po riyan ang parcel na may lamang mahigit 900 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 6,500,000 piso. Ang 2 pang parcel may mahigit 400 gramo ng marijuana o kush at 76 na cartridge marijuana oil. Na-turn over na sa PIDEA ang mga ilegal na droga para sa investigasyon. Nagkasunog sa compound ng Immaculate Conception Cathedral sa Pasig kagabi. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa tirikan ng mga kandila sa labas ng Adoration Room. Agad namang naapula ang apoy. Kinumpirma ng Roman Catholic Bishop ng Pasig na walang nadamay na importanteng istruktura sa sunog. Maayos na rin daw ang sitwasyon sa lugar. Mga kapuso, muling nagbabala ang Sparkle Jimmy Artist Center sa mga scammer online. May nagpapanggap daw na si Kailin Alcantara sa Viber at nanghihingi ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Paalala po ng Sparkle, huwag mag-reply at mag-send ng personal information sa naturang fake account. Palagi po mag-iingat sa mga nakakausap online. Ingat po tayo. Bangkay na at tadtad ng saksak nang matagpuan ang isang nawawalang lalaki sa Misamis Oriental. Sa Cebu City naman, arestado ang isang lalaking nambumbog daw ng kapitbahay niyang buntis. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Kalabuso ang isang lalaki sa Cebu City matapos bugbugin ang buntis niyang kapitbahay. Inamin ng suspect na lasing siya dahil galing sa inuman. Nahuli kagad nila yung suspect. So, yung biktima natin is binugbog na nagsustain ng injury sa ulo at sa ibang parte ng katawan, sir. Kung sa'y sala ni mo, Red? Ang bagong babae. Kapila man ni mo siya sumbaga? O, saro ko. Sumbaga, asa man ni mo gisumbag dapit? Hindi. Sa nawo? Nagsisisi at humingi man ng tawad ang suspect. Desidido ang biktima na sampahan siya ng reklamo. Primero, nag-anak ko, wala, maigos ko. Pagkaduwa, natapsingan sa ko. Mao to ni Baos ka? Oo. Kuha kag Bangko, gunala sa palagbo niya, ni Baos man siya. Ito nakagisumbag. Oo, direct. Nagpatingin na sa ospital ang biktima at gagamitin ang resulta nito
sa isasampang reklamo. Inatake ng pating ang isang lalaking mangingisda habang nasa laot sa Gimbal, Iloilo. Ayon sa biktima, mag-isa siyang pumalaot para manghuli ng isda at habang nakababa ang kanyang kanang paa sa tubig, ay napansin niya ang palikpik ng pating na una niyang inagkalang sunfish. Mabilis umanong sinagpang ng pating ang kanyang kanang paa at nahulog siya sa tubig. Nakaalpas ang biktima sa pamamagitan ng pagkapit sa kanyang bangka. Habang nasa ospital, ikinwento ng biktima na pangalawang beses na niya itong karanasang atakihin ng pating. Nahukay ng pulisya at ng Claveria, Misamis Oriental, LGU ang bangkay ng isang lalaki na nawawala mula pa noong July 5. Ayon sa pulisya, ang nagturo nito ang sumukong 19 anyos na suspek. Sabi ng suspek, nagkasagutan sila ng 36 anyos na biktima habang nag-iinuman. Nagtamo ng 5 saksak at taga ang biktima. Posibilidad nga aduna na kini sila yung mga dumot in the past, mga circumstances nga kay kay kaning manggong kaning biktima murag na live-in niya ang igsuon ini nga suspetsado og didto nakawitness ang maong suspetsado sa usahay adunay panahon nga iyang ginakulata allegedly ang katong igsuon sa maong suspetsado. Ang mas ikinagulat ng mga otoridad, wala ang ulo ng biktima ng kanilang mahukay. Sagkaingon sa maong suspetsado nga wala man daw kini niya gigulgol, wala man giputlan. Pagsulod lang niya sa iyang paglakaw paubos, nahulog ang ulo, wala na po niya nakita. Kasong murder ang isinampa ng pulisya laban sa suspect. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng mga pekeng driver's license sa Iloilo. Nahuli ang suspect sa intrepid operation ng National Bureau of Investigation sa bayan ng San Joaquin. Ayon sa mga otoridad, 8,000 hanggang 15,000 piso ang alok ng suspect para sa pagproseso ng driver's license. Pero ang makukuha ng biktima, pekeng lisensya. Posible raw na may mga kasabwat siya na konektado sa LTO Central Office. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect na maharap sa kasong falsification of public documents, estafa at violation of the Land Transportation and Traffic Code. Sa gitna po ng pagpapaaresto ng Senado at co-warranto case, hindi pa rin po natutunton ang kinaroroonan ni suspended Bambang Mayor Alice Guo. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin ang kanyang abogado na si Attorney Stephen David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Good morning, Ma'am Connie. Good morning. Opo, may mga spekulasyon na ho na sinasabi na baka wala na nga ho ang inyong kliyente sa bansa. For the record, nandito pa ho ba o wala na talaga sa bansa ang inyong pong kliyente? Well, una-una, immigration mismo, nasabi nila na for Philippines. Pero ako, last night, usap ko, maayos naman ang usapan namin. At yun nga, ang assurance sa akin na nandito naman daw siya sa Pilipinas. Alright. So kagabi nyo lang ho siya nakausap? Last night. At meron ho bang mga pupwedeng kayo ma-share kung sa mga pinag-usapan, kung siya ho ba ay may balak ng makipagpakita po sa mga susunod pang hearing o sa reaksyon niya po dito sa co-warranto? Well, una, yung sa co-warranto, ako personally, bilang abogado niya, may reservation. Kasi una-una, kine-question nila yung karapatan niya manungkulan bilang mayor. Pero basis nila dahil hindi raw Pilipino. So paano magiging basihan yun? Samantala meron siyang birth certificate, di ba? Na Pilipino siya. May presumption of regularity tayo. Kaya nga, nag-file sila ng kaso sa Tarlac, walang visa yung kanyang birth certificate. Ngayon, dapat antayin muna nila yung resulta doon. Kung totoong hindi siya Pilipino, tsaka nila file ng co-warranto. Kasi sa ngayon, natin ko premature yun. Dahil, paano mo sasabihin na hindi siya Pilipino? Pending pa nga yung issue ng birth certificate niya. Di ba? So, ano ho magiging susunod niyong hakbang para po dito sa petition po ng, ito po nga co-warranto?
Well, pag natanggap namin yan, sa ngayon kasi wala pa kami official communication or official summons. Siyempre magpapile ako ng motion to dismiss. Balang parang premature pa rin yan itong kanilang filing. Okay. At inaasahan na rin pong lalabas yung resulta po ng COMELEC investigation. Kung may mga naging misrepresentation nga po o dishonesty si Mayor Alice Guo sa kanyang pagkakandidato po. Ano po ang reaksyon nyo naman ukol dito? Kumbaga, marami na hong iba-ibang departamento. Parehas din naman po, kasi ang magiging basihan nila dyan, dahil di sa Pilipino, nasabi nila, nag-misrepresent siya Pilipino, samantalang hindi naman siya Pilipino. So, yun pa rin. So, paano nila sasabihin na hindi siya Pilipino kung meron siyang passport na Pilipinas at meron siyang birth certificate, live birth certificate. So, diba? At kasi, so kailangan muna nilang invalidation. Kailangan nila muna, kasi meron tayong rule of law, diba? Ano mo muna yon? Alamin mo muna kung totoo yung birth certificate niya o hindi. Hindi naman kasi pwede yung collateral attack sa mga dokumento na inisyu ng gobyerno. Masisira integrity at public document. Ito, balikan ko lang ho doon sa nabanggit nyo, nakapag-usap po kayo ng inyong kliyente kagabi lang. Meron ho ba siyang balak pang magpakita anytime soon? Well, doon sa Senate investigation, parang malabo na siyang humarap doon. Kasi una-una, dalawang punto yan eh. Number one, ang lahat ng pinanggagalingan ng cyberbullying niya tsaka yung bashing ng personal na buhay niya, nagsimula yung lahat nung humarap siya ng ilang beses sa Senado. So, bakit, sabi niya sa akin, bakit niya pipiliin na dagdagan o ladong makasarili? Okay. Kapag harap na ganun, di ba? Alright. Pero Attorney David, kung sakali naman sa korte, kailangan siyang humarap? Haharap po ba siya? Magpapakita siya? Well, kailangan niya humarap doon kasi kailangan niya sagutin yung mga allegation. Otherwise, hindi na papakita yung side namin doon. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming mga detalye na yan, Attorney. Salamat. Okay, ma'am. Thank you. Yan po naman si Attorney Steven David, ang abogado po ni Bamban na Mayor Alice Guo. Bukod po sa nauna ng 29 pesos per kilo na bigas para sa mga piling mamimili, umarangkada na rin ang Rice for All program ng gobyerno na 45 pesos per kilong bigas. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Connie, pinilahan nga ang murang bigas dito sa Kadiwa sa San Andres, Maynila. Mabibili sa 29 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas dito. Pero hanggang 5 kilo lang ang bawat tao ang pwedeng mabili ng mga kabilang sa vulnerable sector, gaya na lamang ng mga senior citizen, PWD at iba pa. Malaking bagay na raw ito sa mga mamimili, lalo't napakataas daw ng presyo ng bigas ngayon. Sa 145 pesos para sa 5 kilong bigas naman, meron na raw silang, kasi Connie, kung 29 pesos nga itong per kilo, 145 itong 5 kilo, kung bibili nga naman daw ng isang ganito, pang isang linggong consumption nila, meron pa raw silang pang-ulam. Pagtitiyak ng Department of Agriculture, magandang klase ng bigas ang P29 na NFA rice. Sa katunayan, ipinakita pa nga kanina ni Director Glenn Panganiban ang nasabing bigas at ikinumpara ito, Connie, sa 45 pesos naman kada kilo na well-milled rice na binibenta rin dito sa ilalim ng Rice for All program. So 45 pesos naman kada kilo na bigas, hanggang 25 kilos kada tao ang pwedeng mabili ng kahit sino. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, mabibili ang ganitong bigas sa iba't ibang pamilihan na nasa 50 to 60 pesos daw ang kada kilo sa labas. Pagtitiyak ng DA, ligtas kainin ang mga ito dahil dumaan sa kanilang food safety analysis. Target ng pamahalaan na ma-sustain ang Rice for All, lalo't maganda naman daw ang rice production ngayon sa bansa sa kabila raw ng naranasan nating El Nino at Bagyong Karina. Alam mo, Connie, bukod dito sa San Andres, Maynila, meron din ongoing na Kadiwa store ngayon sa FTI Taguig, sa Caloocan at meron din sa Malabon. At tuwing Thursday, Friday at Sabado itong Kadiwa na nagbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon or while supplies last. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Mga kapuso, showing na next Thursday, August 8 ang Cinemalaya 20 entry na Lost sa Bungeros. Ibalik ko na ang mahal namin sa buhay! Another tatak, world-class project yan ng GMA Public Affairs at ng GMA Pictures.
Tampok sa investigative docu-film ang misteryosong pagkawala ng mahigit 30 sabongero noong 2021. Mapapanood dyan ang hinaing ng mga pamilya ng mga biktima pati na ang revelation ng ilang witness. Aarangkada rin sa Cinemalaya this year ang ilan pang kapuso projects gaya ng Firefly, eyewitness documentaries na Sisid sa Putik at Bawat Barya, pati na ang remastered at restored version ng Jose Rizal. Matapos po ang raid sa isang bahay sa Tuba, Benguet na konektado umano sa iligal na pogo, isasama na raw ng PAOK sa investigasyon si Attorney Harry Roque. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin siya mismo, si Attorney Harry Roque. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, Connie. Salamat sa pagkakataon na mag-explain. No? Sa hearing kahapon, hindi pa po kumpirmado na yung tao na nahanap o nahuli doon sa bahay sa Tuba, Benguet ay konektado sa pogo. Ang sabi po ni Yusek Cruz, iniimbestigahan pa po kung meron pa siyang tie sa pogo dahil ang pagkakaintindi ko po, siya ay nahuli dahil sa red list ng Interpol na hinain po ng People's Republic of China for financial fraud. No? So hindi pa po kumpirmado na siya ay connected sa pogo. Yan po ay iniimbestigahan pa lang ng PAOK at ako naman po ay nagko-cooperate fully sa investigasyon ng PAOK. At humingi na rin po ako ng abiso sa Embassy ng People's Republic of China dahil hindi ko po alam na isang pugante pala sa China ay nagtago doon sa bahay. Okay, pero kayo po syempre talaga hong makikipagtulungan sa PAOK sa kanila pong investigation on this. Opo, full cooperation po yan dahil wala po tayong tinatago. Ang umupa po sa bahay na yan ay isang 1U, isang babae na nagpakita po ng passport at ng alien certificate of registration. At lumalabas doon sa kanyang alien certificate of registration at sa kanyang passport na siya po ay single. At iba po ang pangalan ng tao na hinahanap ng People's Republic of China, bagamat kumpirmado na yun yung taong yun. So iba rin ang pagkakakilala doon sa taong yun. Sir, baka you can indulge us, kasi syempre, pagka pinag-usapan po itong bahay, I know this is something very private, pero baka lang mas ma-explain ninyo para po sa aming kaalaman dahil apakalayo, Tuba, Benguet. Bahay niyo po ba ito? Ano po ba? Bakit ho kayo may interest dito sa particular na property na ito? Hindi po akong registered owner niyan. Ang isang korporasyon po ang registered owner yan na in turn ay pag-aari rin ng isang korporasyon na sa ngayon ay nominal shareholder lang ako. No? Pero talaga namang kukunin ko ang full ownership ng yung bahay na yan uli by way of purchasing yung shares na nagmamay-ari ng shares na registered owner ng bahay na yan. Okay. Yan naman po ay kinukumpirma ko. At kinukumpirma ko rin na tumira ako dyan sa bahay na yan nung ako po'y wala sa gobyerno. Pero kung nung ako'y bumalik sa gobyerno at bumalik sa aking practice, yan po'y nabinbin na wala naman tao. At sa January 2024, yun po yung pinirmahang lease contract. Okay, layo ho pero talaga hong dyan ho niya napili pang kumbaga tumira after po ninyo sa government. Well, ito po yung unang beses na umalis ako sa gobyerno noong 2019, nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman at hindi rin natuloy yung aking plano tumakbo para sa Senado ng 2015. Okay. Ito naman ho, patungkol pa rin ho doon sa, syempre, napabalita na parang isa-cite pa kayo in contempt supposedly, dahil po sa nagka-tensyon ho kayo sa Senate hearing kay Senator Risa. Kayo ho ba'y nakapag-usap na? Ako naman po ay humingi ng abiso dahil ako naman po ay maginoo. Pero nakita nyo naman po ang konteksto kung bakit ako ay nagsalita. Hindi man po ako disrespectful. Ang sabi lang ni Senator Win Gatchalian, bakit ako sumasabay habang nagsasalita si Senator Risa? Sa akin naman, kapag ako nagsasalita, sumasabat din si Senator Risa. At di gaya sa hukuman na kapag ikaw ay nag-answer ng yes, no, bibigyan ka ng pagkakataon na mag-explain sa redirect, ang gusto po ni Senator Risa, yes, no lang, no explanation. Sa tingin ko po, kung sa hukuman, pwede ka mag-explain ng yes and no answer, bakit sa Senado hindi? Alright. Sabi pa po ni Senator Risa ay nasa Interpol red notice yung Chinese na nagtago po sa bahay po ninyo. Aware po ba kayo tungkol dyan, sir? At sabi nyo nga ho, kinakausap nyo na yung China regarding this particular notice po. Hindi po, kaya hiyang-hiya ako sa mga Chino. No? At wala po akong kaalam-alam na mayroong pugante sa China na
nagtago dyan sa bahay na yan. No? Kaya nga po, full cooperation ako, hindi lang sa PAOK CF, kundi pati na rin po sa Chinese Embassy. Alright. At ako po ngayon nangangalampag para tuluyan ang ma-deport yan sa China. Okay, marami pong salamat, Attorney, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Salamat, Connie, ha? Salamat sa pagkakataon na magpaliwanag. Yan po naman si Attorney Harry Roque. Natagpuan sa ilalim ng lababo ng isang bahay ang isang Philippine Cobra sa Naga, Camarines Sur. Nasa 1 metro ang haba ng ahas na hinuli ng snake hunters ng Naga City Enro. Paniwala ng mga otoridad, naghahanap ng pagkain ang cobra kaya nakarating sa loob ng bahay. Posible rin daw na naghahanap ito ng mas mataas na lugar kasunod ng mga pagbaha na nakaapekto sa lungga nito. Na-turnover na ang cobra sa DNR Penro, Camarines Sur. Paalala ng DNR, huwag sasaktan ang mga makikitang nagsusulputang ahas. Sa halip ay ipagbigay alam daw ito agad sa mga otoridad. Patay ang 2 batang magkapatid matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Tulunan, Cotabato. Batay sa inisyal na investigasyon, nagsimula umano ang sunog sa silid ng 2 bata. Dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Nasa trabaho ang tatay at may ginawa sa labas ng bahay ang nanay nang sumiklab ang sunog. Natagpuan ang mga bangkay ng 3 taong gulang na bata at kapatid niyang 1 taong gulang nang maapula na ang apoy. Posible umanong posporo o lighter na pinaglaruan ng mga bata ang sanhi ng apoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP at PNP ukol sa nangyari. Sumalang 2 sa pinakamagaganda at pinakamahuhusay na anchors ng GMA Integrated News sa Pasok with Boy Abunda. Naitay Kapuso, please welcome Pia Arcangel and Connie Sison. It's no other than ang mga kumari nating sina Connie Sison at Pia Arcangel. Napuno ng tawanan ang tsikahan ng anchors kasama ang King of Talk. Ilan sa kanilang ni-share ang funny moments during duty. At kwento ni Miss Connie ilang beses na siyang naiwan ng kanyang driver mula sa kanilang bahay. At si Pia naman, pinasakay sa styrofoam para makapaghatid ng balita sa gitna ng baha. At sa huli ang dasal ng dalawa ay isa't isa ang pagiging masaya, peace of mind at good health. Samantala, sabi nga po nila, my teacher is my hero, Pat. Correct. Diba? Ganyan ang pinatunayan ng isang fearless teacher sa Sabtang, Batanes. Yes, at suot po ang kanyang school uniform. Ito for the go sa Extra Challenge. Si Teacher Carol, Carol Barro. Inakit po niya ang flagpole para palitan ang naputol na lubid. Animoy palo sebo na ang premyo. Successful flag ceremony ng mga estudyante. Yay! Grabe. At wow na wow talaga mga kapuso dahil halos 11 million views na yan. Ay, grabe. At paalala lang po wag po natin gagayahin naman, yan. At sabi ni Teacher Carol, dati na raw niyang inaakyat ang flagpole. Ay, hindi lang pala first time ito. Buwis buhay, teacher. Wag. Galing. Dati po kasi napatid na yon. Then, inakyat ko. So, biniro pa nga po na magsi-second round po ako ng pag-akyat. Wala po kasi kaming male personnel doon. Thank you, Pat. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. At sa ngalan po ni Mari Aubrey Carampel, ako po si Patricia Tumulak. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.